Magandang gabi po, Quezon City. Ako po si Attorney Jimmy Bondo, taga District 4 po. Nawala yung ano. Wala ba? Wala. Nataos puso po at buong sumusuporta. Una sa lahat, kay Congressman Bong Suntay. Kailangan po natin mag-usap ng diretso ngayong gabi. Alam ko po sa mga rally, naghahanap tayo ng mga kumakanta, mga sumasayaw. Handa ba kayong makipag-usap ng real talk ngayong gabi o gusto nyo bang magtsikahan lang tayo? Gusto nyo ba ng real talk? Ako po ay abogado ngayon, ngunit alam ko mas naaalala ninyo ako bilang singer. Tama po ba? So ano ang gusto nyo gawin ko? Mag-speech o kumanta na lang? Tingnan nyo lang. Ibig sabihin, ayaw nyo na real talk. Ganito na lang. Pwede ba akong mag-real talk sandali tapos kakantahan ko kayo bilang pasasalamat? Okay lang? Real talk lang po. Ako po ay tumatakbo sa ilalim ng PDP Laban Straight. Kami po yung 10 pinili na senador ni Pangulong Duterte. Pasintabi lang po. Ito po yung real talk number 1. Ako po ay isang Duterte. Marami pong maselan na topic tungkol dyan. Tama po ba? Yung iba ayaw, yung iba gusto. Pero ako po ay may ipapaalala sa inyo. Isang bagay lamang para may maalala lang kayo sa akin. Manalo o matalo, nag-real talk ako sa inyo. Hindi ko kailangan ng palakpakan, hindi ko kailangan ng sigawan, kailangan ko ng pakikinig ninyo. Okay lang ba? Nakikinig ba kayo? Ito lang po ang huli kong sasabihin sa huling gabi ng kampanya. Nakikinig ba kayo? Ito na po. Atin po ang Pilipinas. Atin ang Pilipinas. Hindi po tayo sa clown ng ICC. Hindi po tayo sa clown ng ICC. Naririnig niyo po ba? Hindi po tayo sa clown ng ICC. Naririnig niyo po ba? Yun lang po ang gusto ko ibahagi sa inyo. Pwede ko na kayo kantahan. Pero bilang abogado, bilang Pilipino, pinapaalala ko po sa inyo, galit man kayo o hindi kay Pangulong Duterte, hindi po tayo sa clown ng ICC. Matatapos na po ang kampanya, bukas bawal na tayo mag-usap. Akalain niyo yun? Hindi na tayo makapag-usap. Tandaan niyo lang po, nakikinig ba kayo? Hindi tayo sa clown ng ICC. Ang Pilipinas po ay may gumaganang piskalya at hukuman. Kung meron po tayong problema sa ginagawa ng ating mga kababayan, Pilipino, na presidente man o hindi, hindi po siya pwedeng litisin sa ibang bayan. Kayo po, ma'am, kunyari kayo makapatay kayo, huwag kayong papatay ha. Kunyari makapatay kayo, pwede ba kayong dalhin sa Netherlands para litisin ng mga puti? Hindi po. Hindi po. Kaya magkaisa po tayo kahit sa isa lang pong paniniwala. Ang Pilipinas po ay atin. Pinaglalaban po natin yung mga isla sa South China Sea. Pinaglalaban po natin yung mga isda, yung mga methane hydrates. Pinaglalaban natin ang Pag-asa Island, ang Kagitingan, ang Subirit. Pero yung presidente natin, hindi natin pinaglaban. Presidente na itinuwid ang Pilipinas, nilabanan ng droga, kriminalidad. Pero binigay lang natin sa ibang bansa. Bakit? Dahil kalaban po siya ng political enemies niya. Hindi po tama. Pag yan po nangyari, kahit kanino po, kahit sa mga kalaban natin sa politika, tumutol po tayo. Hindi tayo sa clown ng ICC. Pangalawa, si VP Sara, pinapa-impeach po nila. 32 million ang bumoto. 32 million na Pilipino, mas marami pa sa Pangulo. Pinapa-impeach po.
na mga congressman na ang pumoto mga pa isa-isang libo lamang po. Hindi po mangyayari yan kung meron tayong congressman Bong Suntay sa Kongreso. Hindi po mangyayari yan kung may senador kayo na katulad ko sa Senado. Kaya iboto nyo po ang Duterte. Parang awa nyo na po sa Pilipinas, hindi po sa amin. Pangatlo po, kakantahan ko na po kayo. Gusto niyo pa ba? O wala na kayo? Isa lang pong huling pakiusap. Nakikinig ba kayo? Pero sa Quezon City, hindi ko po alam kung meron tayong ganoon. Kasi po tayo, ang Quezon City po ay parang melting pot, parang pinaghalo-halo na ibang dialect, tao. Pero wala po ako naririnig na iboboto ko yan si Jimmy Bondoc dahil taga-District 4 yan. Wala pong ganun. Wala po akong nararamdaman o naririnig na ganun. Isa pong dahilan, last statement ko na to, huling gabi na po, kayo po ang pinili ko makasama. Alam niyo po, merong malaking rally ngayon sa Davao. 100,000 po ang nanonood, nandun po si Vice President Sara. Meron po akong silya doon. Nagsisigawan po lahat ng tao doon. May mga fireworks, nagsisigawan. Pinili ko pong umuwi sa Quezon City, nasa Davao kagabi. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, gusto ko pong maniwala na ang Quezon City ay hindi lang para sa Quezon City, kundi para sa Pilipino. Gusto ko pialala sa inyo na meron pong isang taga-District 4, isa pong hamak na musikero, pinilit magtapos ng koleyo, pinilit magtapos ng abogasya. Nagsilbi po ako sa gobyerno ng 6 years. Wala ho kayong narinig na advertisement sa akin dahil gusto ko lang pong magtrabaho ng tahimik. Hindi po ako nagnakaw, wala akong kinuha kahit piso sa gobyerno. Maniwala po kayo. May nakita ba kayong tarpaulin ko? Kasi mahal. Kasi mahal. Pero iba po pag pumasok sa public service, nag-iipon ng konti para tumakbo. Hindi ko po ginawa yan. Alam niyo po kung bakit? Galit po ako sa korupsyon. Galit po ako sa magnanakaw. Galit na galit po ako sa droga. Galit na galit ako sa tumatanggap ng pera sa drug lord. Pero ano po ang resulta? Ang resulta, nag-aral ka, nagtrabaho ka, binigay mo lahat kay Rodrigo Duterte at sa Pilipinas. Pero ano po ang resulta? Wala kang pera pang tarpaulin. Wala kang pera para sa TV. Kung hinahabol ko lang po ang sigawan ninyo, ang boto ninyo, yung palakpak ninyo, kung hinahabol ko yan, nagnakaw siguro ako ng konti para lang magpakyut sa inyo. Hindi ko po yan gagawin at kapag ako po sinuwerte, sinasabi ko po sa inyo, pag ako sinuwerte, magbabago ang Pilipinas. Pinapangako ko yan sa inyo. Huling gabi na po ito. Nandun po sila lahat. Lahat ng mayayaman na politiko nandun. Lahat po ng pera nasa kinala na. Nandito po ako sa Quezon City sa isang huling subok na bukawin ang damdamin ninyo. Huwag niyo po ako iboto dahil kakantahan ko kayo. Dahil itong kanta na to ay pasasalamat ko po. Hindi ito pakyut, pasasalamat ko to sa inyo. Iboto niyo po ako dahil sana iniisip niyo karamat-dapat